Okay, hihimayin natin nangyari po sa day one, which we started doing last night. At, kung na-monitor niyo po yung, proceedings kanina 'no, bago po tayo nag-live, medyo predictable naman siyempre yung mga ibang babanggitin na yung mga nabanggit na ng ano, ng defense, lawyer ni President Duterte. Pero kahapon 'no, importante rito, officially pinangalanan na po 'no, although nabanggit na sa dokumento pero they were named doon po sa pre-trial as co-perpetrators. I'm referring to Senators Bongo and Bato de la Rosa and a few other, supporters or allies of the former president. Yan po yung pag-uusapan natin yung gabi. I'd like to welcome again to our program, si Attorney De Leon. Magandang gabi, Attorney, and thank you for joining us dito sa Facts First. Good evening, Christian, sa lahat natin mga manood, tagapakinig na Namaste. Oo, nasa ano ka ngayon 'no, nasa India? Saan ba sa India? Sa New Delhi, natin lang tayo ng Inter-Pacific Bar Association conference here. Kaya nga sabi ko, ang dami nag-iimbita ng interview. Ngayon nangyayari ito sa Pilipinas. Pero syempre, kay Christian Esguerra lang yata ako nag-a-appeal. Okay. O sige, medyo nagkakaproblema kasi yung signal from my end, so hindi kita nakikita, pero I think the audiences can see you, okay? So ito, pag-usapan natin 'no, how important ba ito 'no? Basically, the co-perpetrators were already named. Although nabanggit na naman yan do'n sa dokumento coming from the prosecutor, pero ito 'no, do'n sa mismong, pre-trial, do'n sa confirmation of charges hearings, nadinig natin yung mga pangalan, in particular, Goy tsaka Bato de la Rosa. Well, alam naman natin, no, na nailagay na sila sa dokumento, sabi ng mo kanina. Pero kasi tandaan natin na yung trial, ito ay elemento ng justice system na kumbaga ito ay proseso. So napaka-importante na pangalanan mismo sa proseso, hindi lamang sa papel, hindi lamang sa dokumento, yung mga co-perpetrators. Tandaan natin ang ibig sabihin ng co-perpetrators. Hindi ibig sabihin na sila mismo ang kailangang pumindot nung baril na pumatay. No? Ang kailangan lang pakita is they were parties to a common design. No? And meron silang active participation in that common design of committing crimes against humanity, of murder in this particular instance. And dahil napangalanan na sila, ako kasi hindi ko naman kayang i-confirm at wala naman ako sa posisyon na i-confirm no, na i-expect natin ang mga warrants of arrest dito mga tao na ito. No? Siyempre, alam naman natin na nagtatago na isang senador, si Bato de la Rosa. At hindi naman yan, imagine, as sitting senator, hindi naman yan magtatago kung wala yung basis, no? Wala yung kinakatakutan. At kaya yan nagtatago kasi siguro nakita na rin nila na talagang it's just gonna be a matter of time baka meron ng warrant of arrest. No? Yan rin masasabi ko dito kay Senator Bongo no, na it's just gonna be a matter of time because the process was already named them, not only in the document, but the prosecutor himself, diba? The deputy prosecutor himself naming, or the senior counsel of the prosecution panel naming them, no? So napaka-importante yung proseso na pati yung cathartic value, diba? Na pinapangalanan mo, walang sacred cows kung sino talaga mismo yung naging involved dito sa kaso nito. Okay. O sige. So eto naman, hindi naman talaga natin alam kung, lalabas na yung warrant o kung nag-apply man ng, warrant itong, nag-apply na ng warrant 'tong ICC prosecutor laban dito sa mga co-perpetrators sa pinangalanan 'no. Pero nga base sa proseso ng ano, ng, ICC, hindi ba expected na 'yan dahil pinangalanan silang co-perpetrators, automatically susunod yung application for an arrest warrant? Ako, automatic yan kasi hindi naman pwede pinapangalanan mo ng co-perpetrators kasi they cannot be responded, diba? And it's also not gonna be fair for them to be named without them being served with the processes and without them having the avenue to protect themselves. Tandaan rin natin na may mga ebidensya that will name them in this grand common design, no, to create a machine, diba, that kills basically the state apparatus that was used, no. So ako expected ko, ang alam ko nga meron naman talaga yung kay Bato de la Rosa kaya naman siya nagtatago. Hindi ko pa personally nakikita ang any hint yung kay Bongo, pero I will not also be surprised if it's already there. Tandaan natin na confidential kasi yung pag-issue ng warrant of arrest para masigurado rin na hindi ma-frustrate yung pag-aresto sa kanila, no. So it's just gonna be a matter of time. That's my belief, no, and that is what I expect as a continuing student of international law. Okay. Puntahan naman natin yung ano, yung mga arguments at saka rhetoric nitong, defense lawyer ni former President Rodrigo Duterte. I think, a reasonable observation or comment on that, nabanggit na rin ng ibang mga observers ng social media 'no, yung para bang nung pinapakinggan si Nicholas Kaufman, parang ano, merong mga pag-appeal sa emotions tapos ginagamit yung mga argumento na madalas nating madinig doon sa mga DDS and their propagandists. Yung mga ganitong strategy ba, instead of just focusing on the evidence or the lack thereof, yung pag-apela sa emosyon at yung reference doon sa political situation in the Philippines, do they exactly help in the process diyan sa ICC?
Ang malinaw na itong trial na ito hindi ordinary case kasi no, ibig sabihin currently kasi presidential contender si Sara Duterte. Currently kasi they're still well entrenched in Philippine politics at marami pa rin silang supporters. So ang ginagawa nila ay kinakausap sila directly yung mga supporters nila through the trial. No? Meron kasi talagang effect yung trial na ito. Imagine mo pinapanood ng buong Pilipinas, pinapanood ng sambayan ng Pilipino at kitang-kita rin nila na lalabas yung ebidensya doon sa malawakang patayan nung nagganap po sa ilalim ng Rodrigo Duterte. So what I think they are trying to do is, as part of their comms plan, is to directly appeal to the Filipino people. Siguro yan rin yung ano nila, yan rin yung game plan nila kasi alam nila hindi malakas ang ebidensya. Pero pwede kasi mag-backfire yan, no, Christian, kasi kung ganyan ang nagiging main strategy nila, which is talking to their supporters as opposed to talking to the ICC judges. Nararamdaman kasi ng ICC judges yan and can be counterproductive kasi magiging malinaw na mas lalong kailangan ang ICC. Mas lalong kailangan na ang ICC ang mag-convict no, kay Rodrigo Duterte. At mas lalong lumalakas yung argumento ng prosecution na pag pinabalik niyo yan, kawawa na yung mga biktima. Pag pinabalik niyo yan, it will show na okay lang pala yung ganitong klaseng malawakang patayan and the ICC has miserably failed. It will also show na talagang malakas pa rin yung impluensya nila. So, while naiintindihan ko yung practical effects ng politika, para sa akin bilang isang abogado, hindi ko magiging style yan kasi ultimately ang kausap mo dapat yung ICC judges. At pag yung ICC judges ang kausap mo, kailangan batay kasi ebidensya. Medyo natawa nga ako doon sa sinabi ni Kaufman na kung meron silang 20 na speeches, meron kaming 35 o 40 na sinabi niya, kailangan, di ba? Kailangan tumunod kayo sa batas, no? Hindi naman ito paramihan ng speeches, di ba? Kasi kung gano'n lang pala, ang dali naman pala magsabi ka sa publiko ng isang bagay, tapos yung actual policy mo naman is killings, no? Apart from the fact na may self-admissions, si Rodrigo Duterte with bravado, na marami siyang pinapatay at sinasabi niya, palabasin na nalaban sila at siguraduhin patayin sila, na idol niya si Hitler. Hindi lang naman kasi yung ebidensya ng prosecution. He is missing the point. That's just one piece of the evidence. But there are actual bodies that piled up. There are actual testimonies from star witnesses like Arthur Las Cañas saying na si Duterte mismo ang nag-utos sa kanya. Merong ebidensya katulad nung kay Colonel Garma na sinasabi na finance talaga ito para i-nationalize yung Davao model, no? Na ini-implicate din na ang source of funds ay si Bongo. Merong actual documents na in-issue ang Philippine National Police, yung Oplan Double Barrel, di ba? Na pinirmahan mismo ng leadership ng Philippine National Police under the campaign rhetoric and campaign promises of Rodrigo Duterte. So maraming pieces of evidence kasi hindi lang ito yung paramihan ng speeches. Ang pinakamalaki niya lang sinasabi, meron namang mga speech na sinasabi na hindi dapat ganyan at ipakukulong niyo yung mga police kung abusive sila. Una, may pinakulong ba talaga? Pangalawa, another kind of rhetoric na naman ba ito? At saka hindi kasi yung mag-a-acquit sa'yo yung mere pronouncements. The question then becomes, meron ba talagang mga bodies that piled up after you made a national pronouncement, considering the fact that he is president. And when you're president kasi, Christian, di ba, your word is not just an ordinary it's policy. word. It's policy. Di ba? Ang salita ng Pangulo and what separates Christian Esguerra and Dino De Leon from the president is the president's word is policy. And when he uttered those words and it translated to national policy, bodies started piling up and he did not do anything to stop it. Then therefore, he is the architect, the perpetrator of this national crime, di ba? Of these crimes against humanity. Kasi nag-translate into policy yung salita niya. So, hindi lang yan dahil nagsalita siya, but the fact na nag-translate sa policy at merong pieces of evidence showing na siya mismo ang nag-utos nito. So I think Kaufman was missing the point, pero naghahanap buhay yung tao, no? Sabi nga, abogado siya. Oo, merong joke merong joke kasi na si Harry Roque at si Kaufman daw ang bagong Harry Roque. Ako nagdi-disagree ako dun Kasi si Kaufman, talagang kumikita ng bonggang-bonggang ngayon, di ba? Si Harry Roque nagtatago kahit depensa sa presidente. Ang nakukuha niya ngayon, lipak-lipak na kaso dahil naman sa mga pinagagawa niya. At si Kaufman, sigurado ka nag-bill, no? At kumikita ng lipak-lipak. Naghanap buhay yung tao, siguro kaya yung ginagawa niya, no? But definitely, he is missing the point. It's not just paramihan ng sinabi. Kasi alam naman natin, grabe rin yung mga sinasabi ni presidente, yung mga time na yun. Consistent niya, di ba? Kada lalabas yun, nga sinasabi. Hindi lang naman 20. Yung 20 naman na supposedly nilagay sa ebidensya, it's just but a sample of all his pronouncements encouraging mass murder in this country. We've all seen it, no? We've all seen it. So it's not just the number of speeches that we're talking about.